sa mga oras na to, yung mga kasamahan ko dito, gigising na sila para papasok sa trabaho. Pero halika, sulyapan natin sila kung paano nila ginagawa yung araw-araw na gawain para sa pagpasok sa trabaho kayo. Tayo na. Ito yung kwarto namin na palabas na ako at saka dito sa labas mapupunan natin medyo maingay kasi pumapasok na sila at nag-prepare na sila sa trabaho kung paano lang ginagawa ang usually, everyday, ganito yung sitwasyon namin. Tsaka kadalasan dito natin sila makikita sa mga ganitong oras. Ang oras ngayon 5:25 na at saka dito natin sila palagi makikita. Maraming tao. Tsaka itong lugar lang to, ito lang yung lugar na halos magkasama lahat sa mga sandaling panahon. Dito yung sila magkikita. Dito ito na yung time kung saan sila mag-aabot dahil ito na yung time na magluluto at saka mag-agawan kasi kita naman natin ito yung kalan, ito yung supply sa kumpanya kung saan anim na burner lang ang kayang magluto pero sa totoo, mahigit 20 tao papasok araw-araw sa umaga at maunahan kung sino man yung makagamit sa kalan. So, biro nyo, 20 tao at 6 lang. Kaya, ang ginagawa ng mga tao dito, gigising nyo, sino yung pinakamaagang gumising, siya yung unang makaluto. Kita nyo naman ang sitwasyon dito yun, marumi. Tapos, ito yung kusina, ito yung dito sila na prepare. Ito yung cabinet. Saka tingnan yung cabinet, sira-sira. Tapos, 3, 4, 5 cabinet. Tapos, 20 katao. So, ang kumpanya hindi kayang i-provide yung demand ng mga empleyado, lalo na sa mga Pinoy. Tapos, sa ibabaw yung cabinet, tapos yung exposed fan, kita mo naman napakadumi, hindi kayang i-maintain. Kasi sa bilang to, may tagapag-maintain pero ibang lahi kasi hindi kami maraming panahon. Pero ang technique dito sa pag-maintain, paglilinis, araw-araw ulit, sandali lang. So lalo na ibang lahi. So Pinoy kami, so binibigyan prioridad yung sino yung kalahi nila yung binibigyan. Dito yung lababo, kita mo naman ang liit-liit, tapos tuwing panahon maghuhugas, medyo darating ang punto yung mga kami, papasok sa trabaho, minsan maglilinya kami kung sino yung matatapos, sino ang mga susunod. Dito magsisipilyo, dito maghuhugas, dito maglinis sa mga baunan nila. Tapos ito, tingnan mo naman yung sabi na makalinis. So, dito sila nagluluto. Saka ito yung isa kong kasamahan, habang nagpiprito siya, may isa na namang nagluluto. Yung pangalan niya si Rolly. Pero ilang tao kayo dito? Ilang empleyado kayo dito? Gigising araw-araw? Basta first batch, early morning, marami kami dyan. Pag yung gising, nag-aagawan kami pagluluto kasi pag hindi kami nagising ng mga maaga, huli kami sa pagluluto. At the same time, huli kami sa So, anong oras? Lagi na huli kami dito. So, anong oras ang pasok niyo araw-araw? Exactly 7 o'clock, pero 6:30, andun na kami nakaagang sa bus. Kasi talagang sabay-sabay kami papunta doon sa kabaw namin. So, kailangan may ma-discard na magluto. Kasi alam mo naman doon, So, ibig sabihin, araw-araw ginagawa niyo to, maaga pa talaga, kasi 6:30, tsaka na kayo, papasok at pusa kayo ng bus, ihatid kayo sa trabaho niyo. kasi may slow mo.
puluhan dito gas namin. So, totoo pala yung talaga nakikita ko na may mga taong gigising, mga alas 4 ng umaga. Mayroon. Para sino yung makauna, makagising na maaga, siya yung makauna makaluto dito sa kusina. Tama. Kasi nakikita naman natin, di ba? 6 lang ang kalan dito, tapos mahigit 20 katao papasok sa trabaho at hindi kaya i-provide ng kumpanya. So, hindi nyo na ba sinubukang pumili sa kumpanya na dagdagan ito, lalo na dito sa kusina? Kasi marami kayo eh. Actually, matagal na ata ako yung lalo na pakalan, pagluluto, pagkain additional, lahat-lahat ng mga So, ito na yun. Ito na yung sitwasyon na to na medyo dumadami ng mga tao dito kasi unti-unti na yung mga tao gumigising at habang gumigising sila, automatic talaga, diretso sila dito sa kusina. Dahil kusina yung pangunahing lugar nila kung saan sila talagang una nilang ginagawa yung paghahanda sa pagkain, yung almusal, tsaka pagluto ng ulam, tsaka yung pananghalian, tsaka kaya dito yung sila naghuhugas, minsan dito yung naghihilamos, kasi yung banyo din na pinapakita ko dati, maliit din, tapos hindi kaya ng mga tao. So tingnan nyo naman, yung talagang sinabi ko sa iyo ng kusina na napakadumi, kasi hindi talaga kaya. Hindi kaya ng mga Pinoy na biro nyo naman, 12 hours, 12 oras silang magtatrabaho, araw-araw, tapos pagkagising, diretso sa kusina, diretso sa banyo, maliligo yung iba habang naghihintay kasi mag-uunahan din sa banyo. Kaya, ito na yung palaging sitwasyon. Kita nyo naman may basura dito na malapit lang sa cabinet. Tapos, ito yung mga tao na nag-prepare, may mga halo-halo na dito, halo-halo mga gamit, dito naghihiwa ng mga pagkain. Kaya, minsan talagang yun nga sabi ng mga kaisipan ng mga kababayan natin sa Pilipinas na pag OFW ka daw, maganda ang buhay, maganda ang tinutuluyan, maganda ang akomodasyon. Pero kaya dito namin pinapakita kung ano ba talaga ang katotohanan, kung paano kami dito namuhay sa ibang bansa. Kaya maraming salamat po. Ito po si Glenn nag-ulat sa sitwasyon namin dito.